Ngayong araw na to mga kababayan will be the last day. Binigyan na ng ultimatum si Vice President Inday Sara to defend the budget. Kasi po, yung ating budget mga kababayan, sinertify na ng ating Pangulong Bongbong Marcos as urgent. Ayan o, PBBM certifies 2025 budget bill as urgent. Si Inday nag-relax po sa Calaguas sa island sa Camarines Norte. Imbes na i-defend yung kanyang budget, inuna yung pagbulakbol. Tapos nagsinungaling pa, nawala daw siya doon sa Calaguas. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Calaguas Island, kundi pumunta sa Albay para makipagkita po sa mga mamamayan. Ayan po, sabi dito sa Politico News, 6-minute lie. PNP reveals details of Sara Duterte's stay in Calaguas Island. Naka-blatter. Hindi man po blinatter. Siyempre, na-monitor ng ating PNP na pumunta doon. Alangan man, hindi alam ng ating PNP. Di ba? But before natin pag-usapan mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Booking po si Inday, talagang sinungaling po. Calaguas Island Resort sa Camarines Norte po siya. Sasabi dyan, photos don't lie and neither does a police report. Sabi nga natin, yung photos pwedeng i-photoshop ngayong digital age. Pati nga yung video, pulburon video mga kababayan, na fake, napi-fake. Tapos may i-share ako mamaya sa inyo. Nag-away-away na po yung mga propagandista ng mga nausog. Naglaglaga na po sila sa issue ng pulburon video. I-share ko mamaya po sa inyo. Dito muna tayo sa budget ni Inday po kasi may ultimatum na yung Congress. Sinertify kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos as urgent bill. Si Inday po, problem child. Hindi na nakatulong mga kababayan sa ating bansa. Naging problema pa ng ating mga mamamayan. Naging problema ng ating gobyerno, ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. O ngayon, yung nirelease na statement po ng Office of the Vice President, hindi man po totoo, nagsinungaling sila. Ito yung unang report, mga kababayan. OBP denies BP Sara on beach trip after missing House debates. The public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again besmirched the reputation of the Vice President by publishing stories daw that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberation on the budget, sabi po ng Office of the Vice President. Paliwanag po nila na si Duterte po, si Inday, was making stops in parts of Camarines Norte, Albay, to talk to the people about the country. Talagang pathological liar po. Ngayon, may report pala yung police. Sabi rito sa report ng Inquirer, the Vice President was on the road today talking to the people about the current events in our country. She made stops in Vinsons, Indaet, Camarines Norte, and Legazpi City, Albay. Sabi ng Office of the Vice President noong Monday. Sabi pa nila, it is quite easy niya to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. The OBP condemns fake news in media releases for clickbaits and profits. Ngayon, sila pala po ang nagpapalaganap ng fake news, lies and fake news para siyempre pagtakpan yung pagbulakbol ni Inday. Nasabi ng Congress po sa press ko ng mga congressmen, yung dayanggans ng Congress po, kami nagpapakahirap dito. Naghintay kami kay Inday 17 hours. Imagine,
naghintay sila ng napakabang oras para makatulog na nga po doon sa sa House of Representatives plenary. Yung ilang mga congressmen sa kakaintay kay Inday, inabot po ng alas 3 ng umaga. Si Inday pala po nasa full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Pag pasarap sa buhay, nasa beach resort. Yan po, malinaw. Sabi dito, a timestamp photo shows Vice President Sara Duterte is still in Calaguas Island as of 6:21 a.m. on Monday, September 21, the day of the scheduled House plenary debates on the proposed 2025 budget for her office. Despite the images, the Office of the Vice President issued a statement denying the reports claiming that Duterte spent the day traveling to various locations in Bicol to engage with local residents. The OBP warned the public to be wary of media outlets attempting to tarnish the Vice President's reputation, asserting that the reports of her being on a beach trip were false. Yan sabi ko sa inyo mga kababayan, ang sumisira po ng sarili niya. Ang sumisira po si Inday, hindi man po yung mga vloggers na tulad namin or yung mainstream media. Ang sumisira kay Inday, sarili niya. Dahil sa mahilig na magsinungaling mga kababayan, alibasa, sinabi po ni Inday noon, honesty is not her policy. Dapat daw hindi sukatin sa honesty ang mga tumatakbo sa public office. Ganon mga kababayan yung tinuro siguro ng kanyang tatay. Ito po, mga kababayan, malinaw sa picture. Oh. Ang picture ngayon po, may recorded siyang date and time. Yan o. September 23, 2024,
at 6:21 a.m. A timestamp photo shows Vice President Sara Duterte still in Calaguas Island as of 6:21 on Monday, September 23. Huling-huli po si Inday na nasa Lakwatsa, imbes na nandun sa Congress para i-defend yung kanyang ipaliwanag yung kanyang paggastos ng budget. O ngayon, ito po yung yung sabi dito sa balita, yung ating Pangulong Bongbong, sinertify na yung budget as urgent po. Ayan po mga kababayan. President Marcos has certified the 2025 General Appropriations Bill o GAB as an urgent measure, allowing lawmakers to expedite the passage of the 6.352 trillion national budget on the second and third reading on the same day. Acting Communications Secretary Cesar Chavez confirmed that the President's letter to House Speaker Martin Romualdez was delivered to the House of Representatives kahapon po, September 24. Sa kanyang mensahe po, budget message in July, sabi ng ating Pangulo, kailangan na niya na ma-maintain ang momentum in achieving the country's economic and social transformation as he urged Congress to approve the proposed 2025 national budget. Let us stay on track, sabi ng ating Pangulo, with our agenda for prosperity. Let us not lose the momentum for economic and social transformation ng ating bansa. So sabi ng ating Pangulo, itong budget anya natin was vital in fulfilling the government's duty to the Filipino people, noting that it is anchored on the theme Agenda for Prosperity, fulfilling the needs and aspirations of the Filipino people. So dapat maipasagad, mga kababayan. Kaya mag-apirman o hindi si Inday, mamaya malalaman natin kung ano yung magiging desisyon ng Kongreso. Kung tatapyasan pa, kasi tinapyasan na siya, 2 billion plus yung proposed budget ni Inday. Ginawa na lang na 733 million pesos. Kasi nga po, yung mga items doon sa proposed budget ni Inday po, duplication ng trabaho, functions ng ibang agencies ng ating gobyerno tulad ng DSWD, tulad ng DOLE, at saka po ng DOH. Pero mas mataas pa rin ito, mga kababayan, kaysa sa naging budget ni Leni Robredo noong 2022. Kaya malabong inaapi ng ating administrasyon si Inday. Nagpapabiktim lang po si Inday. Sabi ng ating Pangulo, fulfilling the needs and aspirations of the Filipino people is not only a dream, it is our duty. I therefore urge Congress to approve the proposed fiscal year 2025 national budget in fulfillment of our duty to the Filipino people as we strive to achieve our dream of bagong Pilipinas. So yun mga kababayan. So with that, yung Congress po, live ito. Inuuna nila na ina-approve yung ibang mga agencies ng ating gobyerno. Yan live. 20 minutes ago. So hinihintay nila mga kababayan si Inday kung may intention pa siyang dumating. Kung hindi na interesado si Inday, ayan po. Majority Leader, please. Kung hindi na interesado si Inday po, sabi ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon, siguro niya dapat na mag-resign na lang si Inday as Vice President. Ito yung statement ni Congressman Jill Bungalon. So kung ganyan, o kung yung lumalabas, probably, we cannot ask her to step down as the Vice President. Or we can ask her to step down as Vice President kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pagdinig dito sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Hindi naman po siya interesado at mas pinili niya na pumunta po sa isang beach resort kaysa dumalo dito sa pagdinig sa kanya, sa kanya pong budget.
Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties in function as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Tama po. So, kailangan na siguro na i-intensify natin, mga kababayan, yung pressure kay Inday na mag-resign na lang po. Wala na eh. Naging inutil na po si Inday. Ayaw nang makipagtulungan sa ating pamahalaan. Ayaw nang magtrabaho. Binigyan ng trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos as Secretary ng DepEd. Ayon, nagkalat lang siya sa DepEd. Pinabulok yung mga pagkain ng mga mag-aaral at hindi maipaliwanag kung paano ginastos yung confidential funds. Iwas pusoy siya ngayon. O ngayon, mga kababayan, ipakita ko sa inyo, nag-away-away na yata yung mga nausog vloggers. Nagkalaglaga na po dahil sa issue ng pulburon video. Ito po, tingnan itong post 20 hours ago. Maharlika Network, I think page ito po ni Maharlika. Sabi sa post niya, Marlon Purificacion, bata ni Vic Rodriguez, ang tunay na gumanap sa pulburon video na nilabas natin, mga palangga. Hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin. Bagkus mga palangga, gumagawa pa siya ng alibay na never daw niyang nakitang nagpopulburon ang mamang sikuting. So ito pala yung yung pinagkuhana na model. Ayan pinagpatungan ng muka ni PBBM sa pulburon video, tukoy na. Tao ni Atty. Vic Rodriguez na sa likod ng maskara ni Bongbong Marcos, edited na pulburon video. Sabi ko sa inyo, pag ang tao po, ang intensyon pera-pera lang, ito po yung aabutin. Sila po magtatrayduran. Money and power ang kanilang objective po. Pag hindi po sila nagkasundo, para mga sindikato, pag hindi po nagkasundo sa hatian, maglalaglagan po sila. O ito na nga po, naglalaglagan na po sila. Nilaglag po ni Maharlika sa kanyang post ngayon, 20 hours ago, si Vic Rodriguez. Ito daw yung pinagpatungan ng muka ni PBBM sa pulburon video kasi hindi daw tumupad si Vic Rodriguez kaya binulgar na niya. Ayan hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin, bagkos mga palangga, gumawa pa siya ng alibay na never daw niyang nakitang nagpopulburon ang mamang sikuting. Ayan mga reactions dito. Pati ito si Peebles Talakera, kaaway na rin yan. Yung ibang mga nausog vloggers kasi sila po nagbabangayan kasi may mga fee-board siguro na mga vloggers lalo sa mga meetings po. Yung iba may access sa mga meetings po at siguro may budget lalo kung may mga nausog rally sa ibang bansa. Libre lahat, yung hotel, yung pagkain, yung eroplano at plus siguro may allowance pa. O, diba? Sabi ni Joel Uballes, DDS, ano na? Maharlika Network, sino si Marlon Purificacion? Isa siya sa 3rd floor, Studio A, kasama sina Pam Pedroche at Ina Reformina. I think si Ina Reformina, yung dating reporter ng ABS-CBN, na kapwa mga writer at masugid na team BBM noong kampanya. Mga bata ni Vic itong mga ito. Ngayon, i-check natin itong Maharlika Network. Kung ano yung laman, i-click natin ito. Tingnan natin mga kababayan kung kanino talaga itong page. Ayan po siya. Social Media Agency. Ayan ang post 20 hours ago, mga kababayan. Tapos, yung mga photos po, si Maharlika. Tingnan natin. I-check natin kung authentic itong kay Maharlika. Ayun, may July 10 post. Si Digong, pinopromote yung Kingmaker na ni Vic Rodriguez, libro. Ayan sa kanya nga ito, nagsanib puwersa na ang pinaka-jijimonyong pamilyang
Kay Marlica nga itong page, mga kababayan, nagkalaglaga na. Oh. Ito nga, oh. May post siya dito, July 4. Just bought my copy. Attorney Vic Rodriguez, salamat sa librong ito at paglalahad ng katotohanan kasama ang mga ebidensya. Grabe, first part po pa lang, nakakapigil hininga na, sabi niya. Order your copy. Prinomote pa niya. Mga post niya, mga kababayan, no? Lahat ito propaganda ni Marlica. Marami siyang page na pinapakalat kasi chine-check natin kung ano yung laman based on history, mga kababayan, para ma-prove natin na sa kanya to June 20. Mga propaganda niya. Pabor kay Inday. Pag si Inday Sara ang presidente, dapat ipakulong niya sina Bangag at Bartek. So sa kanya nga ito, so balikan natin, mga kababayan, yung latest na post niya dito sa Maharlika Network na binabanata na niya si Vic Rodriguez. Nilaglag, mga kababayan, ni Maharlika si Vic Rodriguez. Marlon Purificacion, bata ni Vic Rodriguez ang tunay na gumanap sa pulburon video na nilabas natin, mga palangga. Hindi tinupad ni Vic Rodriguez ang usapan namin, bagkos mga palangga, gumagawa na siya ng alibay na never daw niyang nakitang nagpupulburon ang mamang si Kuting. So, nagbabanata na sila, mga kababayan, nag-aaway na sila. Kasi may usapan siguro, at malamang sa malamang, ang usapan, pag hindi niya, babaliktad ako. Ingunguso ko kayo. Inginuso na nga po. Kasi, yung negosasyon nag-fail siguro. Tulad ng dati, sumusupport siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit tingnan ninyo yung history ng kanyang mga vlogging po. May mga parinig muna siya kasi nagni-negotiate. Nang hindi mangyari yung kanyang mga parinig at walang makipag-negotiate sa kanya, kinat siya po, mga kababayan, yung lahat ng contacts sa grupong may kaugnayan sa ating Pangulo at sa First Lady po, sa telepono at sa social media siguro po, kinat siya doon. Pati sa GC, doon na po nagsimula na magwala si Marlica. Alam po ninyo, pag ganyan yung mga tao, I tell you po, peligroso. This is a self-destruction, mga kababayan. Nagsi-self-destruct na si Maharlika. Wala nang magtitiwala sa kanya. Kahit sino pang politiko, iiwasan na po itong si Maharlika kasi hindi po mapagkakatiwalaan. Very dangerous siya. Na pag, halimbawa, hindi niya nakuha yung kanyang gusto, babaliktad at babaliktad siya. O tingnan ninyo ngayon, pangalawang pagbaliktad niya. You see, mercenaryo po itong si Maharlika. At ang isang mercenary po, ewan ko lang kung anong future mayroon, mga kababayan, ng isang taong ganyan. Baka pagdating ng oras, mga kababayan, gawin siyang sacrificial lamb ng mga kung sinong vested interest, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dyan. But sabi nga natin, mga kababayan, kung ano yung iyong itinanim, ay siyang iyong aanihin. What you sow, you reap. Nagtanim ka ng mabuti, mabuti yung iyong anihin. Nagtanim ka ng masama, masama rin yung iyong aanihin. O ngayon, ito na yung inaani ni Maharlika, mga kababayan. Kaya nagtatraidura na sila po. So ano kayo ngayon, mga followers ni Maharlika, naniniwala pa kayo? At mga DDS sa pulburon video? Kinonfirm na mismo rito na gawa-gawa lang po, fabricated yung video. Di ba? Sila na mismo. Kasi yung mga experts mismo nagsabi, it is manipulated po. Sabi ng India-based experts. Breakfast muna tayo, mga kababayan. Tinapay lang. Pansit. Di ba?
Itong pansit na to, yung paborito namin. Gawa ito dito sa amin mismo. Tawag dito, pansit bato. Simple lang yung pakaloto niya. Ayan, konting carrots, tapos pitsay, tapos yung mga ricado. Gisa lang. That's simple, sahog. At saka, kasi kailangan healthy food na ako ngayon, lagi akong may, saba, banana. Pinakuluan lang siya. Ayan. Tapos, coffee, siyempre, para mainit sa tiyan. Diba? At hindi kami nawawala ng banana. Isang banana lang. Tapos, egg. Yung egg, ng aking nutritionist, huwag na daw akong kakain ng egg yolk. Egg white lang. Diba? Ganon, mga kababayan. So, tara. Inom muna tayo ng coffee before tayo mag-programa. Sarap nito, mga kababayan. Sarap. Ilagay natin yung pansit sa tinapay. Ito yung palaman ko, mga kababayan. Yan. Imbes na star margarine or chocolate, ano nga yan? Yung peanut butter, ito na lang po para tipid. Parehas din lang naman. Mas masarap pa po, mas malasa. O diba? Ayos. Dito, apartment namin po ito. Siguro na napapansin ninyo, iba yung background natin. Dito, dito ako nagbe-breakfast sa apartment namin. Hindi na sa bahay. Dito kasi nagluluto. Ito yung saba. Di ba, oh? Umuusok pa po. Sarap nito. Ito yung paborito ni dating Senador Laila de Lima. Saba. Congratulations pala, mga kababayan, kay General Brigadier General Nicolas Torre. Siya ngayon yung bagong hepe ng CIDG. Yan po, mga kababayan, sa report ng DCRH. Epektibo simula September 25. Ngayong araw na to, papalitan ni Torre si Police Major General Leo Francisco na inilipat naman sa Personnel Holding and Accounting Unit ng PNP. So yan po, mga kababayan. So sabi dito, matatandaan na nanguna ang dating Davao Police Chief sa malaking operasyong inaresto, ikinaaresto ng wanted na umano'y human trafficker na si Apollo Kibuloy. Ngayon, ang sabi dito, nakatutok yung CIDG ngayon sa pagsilip sa umano'y kaugnayan ng pulisya sa iligal na pugo at maging sa kaso ni Alice Goo at sa kapagtugis kay dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. So, rimati na po si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Ang tutugis sa kanya si General Nicolas Torre. Malamang hindi magtatagal, mga kababayan, maulog na rin sa kamay ng ating mga authorities
si Harry Roque at isama sa kulungan ni Pacquiao. Yan lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Ubusin ko muna itong pansit na napakasarap. Di ba? Napakasarap na breakfast namin po. Bye-bye.